Ayan, muli po nagbabalik para po sa Itulay Online Tutorial. Kamusta na kayo mga cuties sa ikapitong baitang? Magandang hapon at isang malamig na hapon po sa lahat ng mga cuties all over the Philippines mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po ako po ang inyong makakasama sa Filipino 7. Pansamantala po ay wala po ang tutor Micah sapagkat siya po ay may importante lang na pinuntahan. So mag-iingat pa rin kayo, Tutor Micah. At pansamantala ko po munang hahalili. Hi, Tutor Micah. Isa pong masayang pagbabalik sa ating Itulay online tutorial na mapapanood po ng live sa Facebook at YouTube channel ng DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines at DepEd Itulay. Kasama na rin po ang DepEd TV. Magandang hapon po sa inyo, sa ating mga viewers natin na napakadami po ng mga nag-welcome back sa akin. Maraming salamat din kay Nika, Cristobal, kay Ralph Asho from LFG Diamantina National High School. Gayon din kay Marvin Capulong, magandang hapon, at kay Kerubin, kay Rayanet Soriano, kay Chelsea Kate Villegas, kay Abigail Cepilio, kay Jillian Agonoy, at kay Jean Saludares. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Talagang hindi tayo naubusan ng ating pagbati. At sa lahat po ng mga manonood ngayon, please share this video para po sa chance po ninyo na mapili bilang Cutie of the Week at lalo higit sa mga eskwelahan na nanonood ngayon. Happy Fiesta po sa mga taga-SDO Antipolo City na nagdiriwang ang kanilang kapistahan ng Immaculate Conception. Talagang walang pumpasok ngayon, pero tuloy pa rin po ang pagtutulay sa Itulay Filipino Grade 7. Ako po ang inyong Tutor Jessica mula sa SDO Rizal Province. At tayo po ngayon ay dumako na sa ating ika-4 na linggo. Ayan, kasi 3 weeks na ako nawala. Saglit. Ayan, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagbibigay kahulugan ng mga salita. Siyempre, binabati ko rin po ang aking sintang paaralan, ang mataas na paaralang nasyonal ng Abuyod, sa pangunguna po ng aming napakasipag at mapagmahal na school head, Dr. Connie A. Madrid, sa aming mga PSDSS from Teresa Sub-Office, kay Sir Ramon T. Patay and Ma'am Arceli Tejada, at syempre po sa aming concurrent ARD ng Region 4A Calabarzon at ang aming Schools Division Superintendent Dr. Cherry Ludi Repia. Magandang hapon po sa inyo at syempre, ayan nga po, tama po yung nakikita ninyo. Ako nga po si Tutor Jessica, nakaka-promote pa lang po bilang Teacher 3 at binabati ko din po ang lahat ng ating mga kaalon sa Wakelet. Buong linggo po tayo magkakaroon ng Community Week mula po December 6 hanggang December 10 at lalo na sa ating mga kapatid sa Microsoft. Kaya po meron po tayong Hour of Code ngayong linggong ito sa pagdiriwang nga po ng Computer Science Week. Magandang hapon po muli sa inyo at bilang pagbabalik tanaw sa ating aralin, ayan, ito po ang ating layunin ngayong hapon. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito ay naasahan na ikaw ay, ayan, napakadami po ng ating pag-aaralan ngayong hapon. Una ay naibibigay ang kahulugan at sariling interpretasyon sa mga salitang paulit-ulit. Bakit nga ba siya inuulit? At meron din tayong mga salitang may pagkakaiba-iba ng degree o antas ng kahulugan o tinatawag natin na pagkiklino at ang mga di pamilyar na salita. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon hapon, kaya dumako na po tayo sa ating sanggunian ngayong hapon ay magmula po sa SDO Coronadal City. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman dito po sa ating Itulay Filipino 7. Ayan, excited na ba kayo mga cuties na malaman kung sino ang ating output of the week na iniwan sa inyo ni Tutor Micah? Ayan po, yan ay week 3. Yan, nung nakaraang linggo po yan. At kung kanino man maggagaling itong mga kawayan na inyong pinadala sa amin, isang nakakatuwang balita po na talagang marami kaming pinili. Mga 4 lang naman po sila. Ayan. Ang una po nating napili ay si
Samantha Blasi. Ayan ang kanyang alamat ng kawayan. Talaga napakahusay talaga ni Samantha. Binabati kita si Samantha Blasi from SDO Caloocan. Siyempre, pangalawa ay ayan, kanino kaya itong napakahusay na guhit? Yan, ito yung alamat ng kawayan na nagmula kay Allen J. Anglo mula po sa Macabebe High School. Ayan, talaga napakahusay talaga ng ating mga cuties. Talagang effort din ang kanilang pagguguhit ng kanilang obra mula sa alamat ng kawayan. Meron pa tayong isa. Kumbaga, hinigitan talaga ang kanilang effort sa kanilang pag-submit ng kanilang output. Ang isa pa ay si Alrisa Zaiden Gaza from Pampanga High School. Ayan, napakahusay talaga. Meron pa siyang kasamang paliwanag kung bakit ba nabuo ang kawayan. At meron pa tayong isa pa. Kumbaga, hinigitan pa namin Tutor Micah. Dapat nga 3 lang eh. Tapos ngayon naging 4 sila. At ang nagpadala nga ay syempre, sino pa nga ba? Si Marvin Capulong from Macabebe High School. Ayan, binabati ko kayo sa inyong mahusay at napakagandang mga obra. Talaga naman ako'y napapahanga dahil sa ang galing-galing ninyo. Talagang inelaborate ninyo lahat ng inyong pagpapaliwanag tungkol sa alamat ng kawayan. Good job mga cuties. Ayan, at meron pa tayong most active cuties ngayong nakaraang linggo. Siyempre, si Gabriel Carubin from Novaliches High School, si Sidro De La Rosa and Chelsea Kate Villegas from Baruya High School. Hello po sa inyo. Ayan, binabati kayo ni Tutor Jessica. At siyempre, meron pa tayong iba pa mga cuties. Ayan, si Bianca Airwish Ibay Cruz and Marjon Manalansan. At syempre, ang mga anak ni Tutor Micah ito, si Ralph Flores Rodriguez, Princess Jewel Pomida, and Julian Scarsander Macapagal from Dasmariñas Integrated High School. Ayan, pa-shoutout na rin po sa inyong mga school head dahil talagang sinisipagan po ninyo ang panonood ng Itulay. At nakakatuwa din si Gabriel ha. Congratulations din sa iyo, Gabriel, na nakakuha siya ng mataas na marka sa kanyang asignaturang Pilipino dahil din sa Itulay. Talagang nakakatuwa at nakakataba ng puso. Talagang literal na mataba. Ito, tumako na po tayo sa pag-uumpisa ng ating aralin. Ayan. Salamat din sa inyo ha, yung lahat ng mga bumabati din sa akin, ang pagbati, salamat po sa inyo. At syempre, eto na, balikan na natin. Kailangan talaga natin balikan ng lahat ng itinuro sa atin ni Tutor Micah nung nakaraang linggo na pumili ng angkop na salitang pupuno sa diwa ng pangungusap. Kaya i-type nyo lamang sa comment section ang inyong mga kasagutan. Ayan, kinakabahan kasi ako. Ito na mga pagpipilian natin ha. Una ay bakulaw, mulong-bulungan, patpatin, biyaya, gulat, at pagmumuni-muni. Ayan. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga salitang nakasaad sa kahon? Kaya pipiliin nyo lang ng isang sagot sa bawat bilang. Ang una ay si Aryan ay isang batang patlang at laging nakayuko. Ulitin natin, si Aryan ay isang batang patlang at laging nakayuko. Comment down your answers at binabati ko din po si Ma'am Sherlyn Capales. Hello po, Ma'am Len. Ayan, syempre, nag-aantay pa tayo ng mga kasagutan. Ayan, super ready na daw po sila. And hello din kay Sir Gilbert Hoyosa from STO Antipolo. Ayan, baka naman po magpa-deliver naman po kayo ng inyong handa ngayong hapon na ito dahil happy po ang mga taga-Antipolo ngayon. Ayan. Siyempre, ayan, marami na ako nakikita mga sagot.
Siyempre, ayan si Abigail, si Kerubin, si Jerzel, Cassandra, Digma, Andrea, Samantha, Alexandra, Chris, Jazlyn, si Julia, si Gloria Katapang, ayan, patpatin nga ba? Ang tamang sagot, syempre, tamang-tama, patpatin nga. Si Arian sa ating nabasang alamat. Sumunod ay ang pagkakaroon ng isang anak ay patlang. Patlang na bigay ng Diyos sa isang pamilya. At hello din po kay Jolan Aliangan Jr. from grade 7 Mendel from Angandangan National High School. Ayan ay galing sa Isabela pa yan. Ako, napakalayo talaga ng narating natin. Ayan, meron na ako nakitang sagot. Sabi Princess Lorraine Nazareno, Biyaya. Samantha, Biyaya. Kay Princess, Biyaya rin. Cassandra, Jane Agonoy Saludares. Ayan. Siyempre, ayan, tama yung mga sagot dahil talagang napakagandang biyaya ng Diyos ang pagkakaroon ng isang anak. Gaya nga nang nangyari sa akin, puno siksik, liglig at umaapaw ng biyaya ang aking dumating ng mga dagdaang linggo na ako'y nawala. Pero ito, masaya tayo ngayon. Talagang madami tayong mga blessings, lalo na ngayong Kapaskuhan. Kaya abangan niyo, mayroon din kaming sorpresa. Sumunod na katanungan o pangungusap. Ayan, lagi na pagkakamalang isang patlang si Arian dahil sa kanyang anyo at sa hugis ng mukha nito. Ano kaya ang tamang pangungusap o tamang salita sa pangungusap na yan? Itin natin ha, laging napagkakamalang isang patlang si Arian dahil sa kanyang anyo at sa hugis ng mukha nito. Ayan, sagot ni Alexandra, ni Sidro, ni Jerzel, ni Kerubin. Ayan, meron din akong kilala dyan na hindi naman talaga mukhang kakaiba yung mukha, pero napakahusay din dito. Yung mga sinasabi natin na negatibo para naging positibo na rin o positibo talaga ang kanyang katangian. Pero sa kwentong ito ay talagang kabaliktaran siya. Ano nga bang ibig sabihin nito? Sabi ni John Rysel Luteria, bakulaw nga ba? Bakulaw talaga? Yan, tamang yung sagot. Bakulaw talaga. Dahil sa kakaibang itsura ni Arian sa ating nabasang kwento o alamat. At ang panghuli, nakikita niya ang patlang ng kanyang mga kamag-aral kaya lumalapit siya sa mga ito. Ayan, nakikita niya ang patlang ng kanyang mga kamag-aral kapag lumalapit siya sa mga ito. Ano kaya ang ikaapat at huling salita na ating hinahanap? Ayan. Hello din sa iyo, Heavenly Heart Tanghian. Hello sa iyo, anak. Salamat sa panonood. Talagang si Heaven pati grade 7 hinabol niya ako Ayan, very good yan. Si Chelsea, si Abigail, si Marjon, Samantha. Ayan, talagang ito ay napapanahon dahil ito nga ay nauusong salita ngayon. Nag-iba lang ng term. Yan, yung mga marites dyan, hello po sa inyo. Dahil ang tamang sagot nga ay bulong-bulungan. Ayan, bulong-bulungan nga daw sa kanila na may kakaibang itsura si Arian. Kaya dahil dyan, kung kayo ay naka-perfect for mahusay, talagang napakahusay at namamanghang inyong angking galing. Talagang mga magagaling ang ating mga shooties ngayong hapon. Handa na ba kayo sa ating pagtalakay sa panibagong paksa? Heart react naman dyan mga shooties. At syempre, i-share nyo pa rin ito sa ating mga social media accounts dahil hinahanap din namin kung sino talaga yung mga active shooties na nakatutok sa atin ngayong hapon kahit na ngayon ay napakalamig ang panahon at talagang holiday po ngayon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo
Ayan, 4/4. Ayan, napakahusay talaga. Si Isidro, si Heaven, si Samantha. Ayan, very good din. Sabi daw ni Ma'am Janet Floyd Patayon. Ayan, magandang hapon po Ma'am Janet. Nice seeing you again. Ayan. 4/4. Ayan, talaga napakahusay. Napakahusay talaga. Ayan. Siyempre, suriin na natin kung ano nga ba ang pinagmulan ng mga salitang ating nagamit. Sinasabing walang pagbasa kung walang pag-unawa. Tama nga naman. Kumbaga yung mga binabasa natin, kapag hindi natin nilaliman ang kapangangahulugan, syempre wala din siyang ibig sabihin. At alam niyo ba mga chutis, na maraming paraan na makikita o makikilala ang kahulugan ng salita upang mapalawak ang talasalitaan. Ano nga ba itong mga talasalitaan natin mga chutis? Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang antas o degree o maaaring ito din ay mga antas ng degree ng pangangahulugan o pagkiklino. Ito muna ang una natin. Bakit nga ba may pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang paulit-ulit? O meron talagang mga salita sa konteksto ng Pilipino na inuulit. Ano nga ba ibig sabihin yan? Kinakailangang ulit-ulitin ang salita upang magbigyang diin. Ayan na, bibigyang diin lamang ang mga mahahalagang papel ng mga ito sa akda. Kaya talagang meron talaga nabubuo ng mga salitang inuulit. Kahit na meron talagang mga ibang mga konteksto sa ibang bansa nga, meron din talaga mga hindi kailangang ulit-ulitin. Yun naman. Siyempre, itong mga halimbawa natin ng mga halimbawa. Kaya na lamang ng mapagmahal na ama na ang ibig sabihin ay maalaga, maawain, mapag-aruga, at maunawain. Ayan. Doon sa ating alamat na binasa, ang tatay na si Mang Andoy ang tinutukoy na mapagmahal na ama. Maraming talagang ibig sabihin ng pagmamahal. Maaaring ito ay emosyon, maaaring ito ay ginagawa, pero hindi talaga maiwasan na yung marubdob natin na damdamin sa pagmamahal natin sa ating mga anak ay naipapakita din dito sa ating nabasang alamat. Sumunod naman ay ang masunuring anak. Masunuring nga ba kayo mga chutis? Ayan, tinatanong natin. Meron nga bang mga iba't ibang pangangahulugan ng masunuring? Maaaring ito ay mapagtalima, marunong sumunod sa mga utos, magalang, at mapaglingkod. Kaya din natin, no, madali tayong mautusan sa ating pamamahay. Ayan, meron talagang mga masunurin na mga kagaya ninyo mga chutis. Kaya wag kayong mapapagod ha. Wag kayong mapapagod na sundin ang utos ng inyong mga magulang. At syempre, bukod sa pagmamahal, meron din tayong pagiging masunurin, ay meron naman tayong mapag-arugang ina. Sino nga bang mapag-arugang ina? Syempre si Aning Lilian. Siya ay maalaga. Kagaya din kanina na mapagmahal, meron ding masikaso, mapagkalinga, kagaya din sa una nating pangangahulugan at may malasakit. Ayan. Siyempre, kung mapapansin niyo, iba't iba din ang antas o degree ng pangangahulugan ng mga salitang ating nakikita sa ating halimbawa. Ano nga bang ibig sabihin ito at bakit ganito ang pagsasaayos ng mga salitang ating ginamit? Sumunod naman tayo sa degree o antas ng kahulugan o pagkiklino. Ano nga bang ibig sabihin ng pagkiklino? Ito ay pagsasaayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugan. Kung meron tayong mga level 1 hanggang level 4 na mga degree ng pananalita, meron din tayong katamtaman, madali, mababaw, at may pinakamataas na antas. Depende din yan sa ating paano nga ba natin isinasalarawan
ang mga kahulugan ng mga salitang ito sa iba't ibang degree o antas. Gaya na lamang ng mga halimbawa dito, ayan, ito yung nakikita natin mga cuties, meron tayong ngiti. Paano nga ba tayong ngumiti mga cuties? Ganito lang, ngiti. At syempre kung may kasamang tawa, syempre mag-iingay na yan. Ito lang yung tawa natin. Meron na tayong ngiti, may tawa, syempre merong halakhak. Yung pinakamalakas. Hagalpak, kung may halakhak na simpleng tawa lang, at meron talagang hagalpak na kulang na lang, ay hahampasin mo na yung katabi mo, ayan na yung pinakamataas. Ulitin lang natin, no? Ito ay mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas. Ayan, meron tayong ngiti, tawa, halakhak, at hagalpak. Ayan, talagang ganito. Ayan. Siyempre, kung meron namang masaya, meron din namang, ayan na, yung mga nanlalamig dyan, bagay na bagay sa inyo to. Ito, meron talagang tampo. Mababaw lang yan kasi kumbaga hindi lang kayo nag-uusap kasi nanlalamig na siya sa inyo, tampo lang yan. Huwag nyo nang antayin na magkaroon kayo ng away, may sigalot, at ito yung pinakamatindi, digmaan. Ayan may panigurado, ito ay relate din dito yung mga walang tawag dito, yung mga walang magkakaroon ng misunderstanding ngayon. Talagang damang-dama natin yung tampo, yung away, yung minsan hindi na tayo namamansin, gano'n. Kumbaga, ganito yung intensidad o degree ng antas ng ating emosyon. Kaya sa mga magsing-irog dyan na ngayong Disyembre ay malamig ang Pasko, kagaya ni Tutor Jessica, binabati ko po kayo. Kaisa nyo ako, no? Ayan. Ulitin lang natin, no? Tampo, away, sigalot, digma. Huwag nyo nang antayin yan sa digma. Pakalmahin lang natin ang ating mga sarili. Ayan. Meron tayong kumalam. Ayan, kumakalam na ba ang inyong mga sikmura? Nagugutom na ba kayo? O, hayok na hayok. Ayan. Kumbaga itong kumakalam ang sikmura, bakit nga ba siya nasa pinakamababang antas? Tingnan natin yung ibang mga salita na ginamit dyan. Kung meron tayong pinakamababaw ang ibig sabihin at meron din naman tayong pinakang higit. Ayan pinakang higit ang pangangahulugan. Kaya tama lang na ito naging antas o degree ng pangangahulugan dahil din sa pagkakagamit ng mga salita. Ayan, ulitin lang natin, no? Malamang sikmura, nagugutom, at hayok na hayok. Ayan ang ibig sabihin yan. At syempre meron pa tayong pangatlo. Kikilalanin natin kung ano nga ba yung mga di pamilyar na mga salita mula sa akda. Ito, ilan sa mga halimbawa. Sa una ay patpati na ang ibig sabihin ay payat o mahina. Ayan, may payat dyan. Hindi lang talaga payat yan. Meron talagang mga mahihinang kumain. Yan ay magkakahalin tulad sa salitang patpatin. Yan. Meron tayong biyaya o kaloob o bigay o pwede rin regalo sa salitang biyaya. Eto, may bakulaw na ibig sabihin ay unggoy o matching. Bakit nga ba hinalin tulad ang bakulaw sa unggoy o matching? Di ba pwedeng buhaya lang? Di ba pwedeng ibon lang to? Bakit sa unggoy pa? Yan tulad ang salitang bakulaw. Ayon. At meron din tayong bulong-bulungan. Ito yung mga salitang inuulit na ang ibig sabihin ay may palihim na pag-uusap. O depende din yan. Meron din tayong mga bulong-bulungan o tinatawag natin mga usapan na tayong dalawa lamang o isang tao lang nakakaalam o higit na nakakaalam, at meron din pagmumuni-muni o malalalim ang pag-iisip at refleksyon. Ayan. Meron ding sinabi si Jerzel, mabalahibo po kasi o mabuhok ang unggoy. Ayan, tama. Kaya talaga tinatawag siyang halimaw o bakulaw dahil nga sa kanyang
itsura. Kaya ito yung naging pagkahalintulad. Ito yung mga hindi pamilyar na madalas na ginagamit sa isang akda o isang kwento. Maaari din siyang gamitin, depende rin sa intensidad ng mga inilalahad na kwento. Kung kayo yung mga makakata, yung mga makabayan ang inyong mga sinasabi sa mga kwento, o marahil sa mga alamat, ayan ay magagamit ninyo para makabuo ng isang epektibong kwento. Ayan. Ngayon naman, ito naman ang pagkilala ng mga salita sa pangungusap na nagpapahayag ng damdamin. Maaaring ito ay isang salita lamang pero may ibig sabihin. Ayan, ito yung madalas na naipapahayag ng may matinding nararamdaman o damdamin sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pahayag o pananalita na nagtatapos sa ano kayang quotation mark kaya. Hindi pwedeng tanong yon, pwede ring bakit? Yun. O pwede ring naku. Ano kayang ibig sabihin nito? Naku. Isang salita lang yun pero may ibig sabihin na yun. O pwedeng wow. Ayan. Isang salita lang ninyon pero meron din talagang ibang kahulugan. Paano natin siya gagamitin? Etong ilan sa mga halimbawa. Aba, bakit akong sinisisi mo sa pangyayari? Aba. Parang sa punto namin dito sa Teresa, ay aba. At bakit akong sinisisi nyo sa mga ginawa ninyong kabulastuganan? Ayan ay ibig sabihin yan ay pagkagalit. Ayan meron din kami mga punto dito sa Teresa. Kahit na hindi ako dito pinanganak, meron din ako nai-adapt na mga words. Kaya ng abo. Ayun. Ito yung mga punto o mga diin ng salita na depende din sa intensidad ng ating emosyon. Sumunod ay, wow, ang taas naman ng marka mo. Ibig sabihin, hinahangaan mo ang taong ito. Di kaya, wow, kaya mo namang umumos ng unli chicken. Naku, unli chicken wings. Sana all. Talagang, meron talagang paghanga. Meron ding ibang ibig sabihin yan O meron ding, Diyos ko, lumilindol. Ibig sabihin yan ay, lahat tayo natatakot o nabigla. Ayan, meron din ako nakita mga exclamation point o tandang panamdam. Tama ba ako ng pagkakasabi? Tandang panamdam. Ayan. Yung nakikita ninyo, ayan, meron tayong tandang panamdam dito. Ayan. Nakikita ba ang aking cursor? Ayan. Ito yung mga tanda na ibig sabihin yan ay may intensidad na mga ginamit na pangungusap o pagtatapos ng pangungusap na kahit isang salita lang at dinagyan mo ng tandang panamdam ay meron talagang DN at meron din tayong salamat, nakaroon din tayo ng tulo ang gripo. Ayan, napanatag na lahat na nagkaroon na ng tubig. Ayan, ibig sabihin yan ay pagkatuwa. Yan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga salita binibigyan ng antas o degree at meron din pagdiin at meron ding panamdam o ano nga bang ang paano natin siya babasahin sa isang dialogo, sa isang alamat. Ayan, tandang padamdam. Ayan, very good talaga. Ayan, tandang padamdam. Ayan. Kasi English po kasi ako. Bakit kasi ganito yung mga terminology sa Pilipino. Pero, ayan madami din ako nakuha mga info na pwede nating tulad sa pagtuturo sa Ingles. Kaya, ito ay magagamit din natin sa pag-aaral natin sa mga susunod pa susunod nating mga lessons. Kaya, ito na, handa na ba kayo sa ating pagsubok? Ayan. Mga keyboard warriors, gising-gising lang. Dahil ang ating susunod na gagawin ay magbigay ng interpretasyon sa mga salitang nakasalungguhit. Piliin ang letra ng tamang sagot at i-type lamang sa comment section
ang mga letra. Ha? Huwag kakalimutan lagyan ng bilang kung kinakailangan po. Ayan. Tama din, handang-handa na sila. At meron ding exclamation point. Ayan, kay Nicole Jorbina, watching from Lirio National High School. Ayan, madami talaga mga nag-type dito ng exclamation point. Ayan, exclamation point, exclamation point. Ayan. Sa unang tanong, ang salitang kaugnay na mapagmahal na ama ay ang mga sumusunod maliban sa isa. No kaya ito? Ito ay letrang A, mapag-aruga, B, magiliw, C, malalahanin, o D, masipag. A, B, C, or D? Comment down your answers. Ayan. Ready na sila? Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang may katumbas na kahulugan na mapagmahal? Ano dyan ang naiiba? Mapag-aruga, magiliw, malalahanin, o masipag? Ayan, medyo may pagkakaiba ng sagot ang ating mga chutis. At karamihan naman sa inyo ay may sagot na A, D, may B, may D. Ayan, tignan natin kung ano nga bang tamang sagot. Masipag nga ba? Yon, masipag. Hindi naman kasi nabanggit sa pangangahulugan ang pagiging masipag ng ama. Tama si Gloria, si Bianca, Cassandra, Rosemel Canilaw, Chelsea Kate, Alexandra Chris, Gloria Katapang, kay Jane Agonoy Saludares, kay Marjon. Ayan, nag-yay pa. Ayan, very good. Ayan, very good talaga. Ayan, may 1 point na kayo. Sumunod ay ang salitang kaugnay sa masunuring anak ay sumusunod. Ay ang mga sumusunod maliban sa hindi matigas ang ulo, magalang, mapitagan, o tamad. Ayan, alam nyo na mga chutis. I-type nyo lamang ang inyong mga sagot kasama ang inyong mga numero o mga bilang. Ayan, ito nga ba ay D? Ayan, karamihan kasi sa mga sagot dito ay D. Letter D. Ayan, very good talaga. Letter D nga ang tamang sagot. Yan ay kabaliktaran ng masipag o marunong sumunod sa utos ng magulang. Sumunod ay ang salitang kaugnay na mapag-arugang ina ay ang sumusunod maliban sa magiliw, mapag-alaga, mapagkalinga, o may malasakit. Kaya ang sagot sa ikatlong bilang na po tayo, number 3 na po tayo. At ayan, binabati ko din ang aking napakasipag na kaibigan, ang aming coordinator ng Filipino, si Ma'am Madeline Di Balbalosa. At syempre kay Ma'am Gina Katanggi ng Edukasyon sa Pagpapakatao. Congratulations din sa ating mga nanalo o mga nag-participate sa ating Values Month sa aming paaralan. Ayan, may nagsagot ng A. May A nga ba? Si Princess, si Gloria, Alexia, John Rysel, kay Abigail. Siyempre, ang tamang sagot dyan ay magiliw. Ayan. Halos magkakaling tulad lang sila ha, pero hindi naman nabanggit sa pangangahulugan yung salitang magiliw. Ayan. Para sa susunod naman na bilang, pagsunod-sunurin ang pangungusap batay sa intensidad o kahulugan ng mga nakabuod na salita. Bilangin lamang o lagyan na 1, 2, 3 ang mga bilang 4 hanggang 6. Ano kaya ang ginamit na salita? Ang labis na bigat ng kalooban ng ama ay madarama sa kanyang malakas na hagulgol nang mamatay ang kanyang bunsong anak. Tahimik na paghikbi ang maririnig sa dalaga nang kausapin siya na kanyang lola. Mas lalong napalakas ang pag-iyak ng bata dahil hindi niya kayang itago ang sama ng loob sa matanda. Ito yung mga nakabuod na salita. Hagulgol, paghikbi, at pag-iyak.
iyak, suriin nyo lamang mabuti kung ano nga ba ang intensidad ng kahulugan o tinatawag natin na pagkiklino. Yan, ang sasagutin nyo lamang ay 1, 2, 3. Kaya dyan, yung number 4, number 5, at number 6. Ayan, may nakikita na akong sagot. May 2, 1, 3. Hali kay Rianet. Kay Lunay, Jana, Beatrice, 2, 1, 3. Meron ding 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Rado ba kayo sa inyong mga sagot? Ayan, may 3, 1, 2. Daniel Luis de la Cruz. Ayan, meron ding iba-iba mga sagot ha. May 3, 2, 1, may 2, 3, 1, may 1, 2, 3. Pero ang tamang sagot dyan, ang pinakamababaw o pinakamababang antas ay paghikbi. Bakit nga ba paghikbi? Kasi mababaw lang siya. Sumunod ay pag-iyak at hagulgol. Ay, yung pinakamatindi. Bakit nga ba ganito yung sagot? 3, 1, 2. Yung paghikbi ay malumanay lang. Kumbaga, walang tunog pero meron talaga siyang emosyon. Mababaw lang yung emosyon. At yung pangalawa, yung pag-iyak, dilabas na niya yung emosyon niya na matindi. At ang pinakamatindi ay kailangan na niyang humigulgol. Ayan, ganito yung pahugulgol. Kumbaga yung paghikbi, ganito lang yan. Ganyan lang. Tapos yung pag-iyak, may konting luha na at yung humagulgol, ayan na yung parang bumibigay na yung kanya emosyon. Kaya ganyan lang yung intensidad ng kahulugan ng mga salita o pagkiklino. Ayan. Siyempre, meron pa tayong kasunod bilang 7 hanggang 10, kilalanin kung anong damdamin ang isinasaad ng bawat pangungusap. Ano nga ba ang pagpipilian natin? Paghanga, pagkagalit, pagkatakot, pagkatuwa, pagkagulat, at pagkamangha. Ayan ang tinatawag natin na mga intensidad ng emosyon o damdamin sa bawat pangungusap. Hiliin lamang ang mga sagot sa loob ng kahon at kumpletuhin lamang ito sa pamamagitan ng pag-type ng iyong mga sagot sa comment section. Ito ay pang 7 to 10 at tutukuyin natin kung kayo ay naka-perfect. Ayan, hello din kay John Nickel Dairit from SDO Angeles City. Hello sa iyo, kapatid. Ayan. Para sa ikapito, ayan, hamdahin natin yung mga pangusap. Ayan. Diyos ko, ang hirap naman ang pagsusulit na ito. Ayan, ano kayang emosyon yan? Yung pagkakasabi ng Diyos ko. Ayan, ito ba ay pagkagalit, paghanga, pagkatakot, pagkagulat, pagkamangha, o pagkatuwa? Ayan, tingnan natin. Ano nga ba ang sagot, mga cuties? Sa ikapitong bilang. Ayan lang ang pagpipilian na nasa loob ng kahon. At tama din si Chelsea kanina. At nagkabaliktad daw yung 4 at 6 ko. Ayan, ayos lang yan, anak. Ayan, nice try din. Yung iba ay 3, 1, 2. Ayan, very good. Ayan, may pagkagulat, pagkatakot. Pagkatakot nga ba? Ayun, pagkagulat. Siyempre nagulat siya na bakit napakahirap yata ng sagot at sino nga ba yung nakasagot kanina ng pagkagulat? Hanapin natin. Ayan. Meron na kasing, ayun, si Abigail Cepillo. Ayan, very good, anak. Ayan, meron ka ng 1 point. Sumunod ay, ngayon lang ako nakakita ng ganito sa ganitong kagandang lugar. Kaya ang emosyon nito. Wow, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang lugar. Ayan, kulang pa na ng wow. Ayan. Ano kaya emosyon nito? Maghanga ba, pagkagalit, pagkatakot, o pagkatuwa? Meron na tayong pagkagulat, ha? Ayan, paghanga, sabi ni Marjon, Alexia,
Jerzel, Allen J, Samantha Paghanga. Ayan, tama ang yung mga sagot pagkamangha. At meron tayo number 9 ha. Hay, salamat, nagkaroon din ng tulo ang gripo. Ayan, ano kaya ibig sabihin yan? Hay, salamat naman. Nagkaroon din ng tulo ang gripo ha. Hindi yung ibang tulo yun ha. Ibang inisip nyo ha. Ayan. Sa number 9 na po tayo, meron tayong mga sagot kanina. Ayan, very good. Si Jane, si Lunay, Jana, Princess, ayan, may pagkamangha. Ayan ha, number 9 na tayo mga anak. Pagkatuwa, sabi ni Alexia, Allen J, kay Cassandra, kay Rianet, kay Princess Lorraine Nazareno. Ayan, very good. Pagkatuwa nga. Siyempre, sa huling bilang na tayo. Aray ko po! Napakasakit ng tiyan ko! Gugutom na ako. Ayan. Ano nga bang emosyon yan? O damdamin ng pinairal dyan sa pangungusap na, aray ko po! Napakasakit ng tiyan ko. Ayan, may nakakain na ba sa inyo? Ayan ha, yung mga hindi pa nang kumakain dyan, pwede naman kayong kumain habang nanonood ha. Ayan. Sa panghuling bilang na po tayo ha, may paghanga ba, pagkagalit. Ayan, meron tayong pagkahanga. So, ang pipiliin nyo na lang ay pagkagalit, pagkatakot, at pagkamangha. Ayan, meron ba tayong ibang mga sagot? Pagkagalit nga ba? Sabi ni Marvin. Kay Princess, pagkagalit din. Kay Daniel Luis. Ayan, pagkatakot, may pagkagalit. Ano nga bang tamang sagot dito? Siyempre, ito ay pagkatakot. Ayan, karamihan sa mga sagot ay tama. Si Jazlyn, kay Josa Espiritu, hello sa iyo. At kay Allen G, kay John Risenkurt, at kay Abigail. Ayan, very good mga anak. Kung kayo man ay nakakuha ng perfect score na 10, alam nyo na, napakahusay nyo talaga. Pusuan nyo naman kung kayo ay handang-handa na magbahagi ng inyong natutunan sa inyong aralin. Para sa iwan ng hamon, meron tayong palang dagdag kaalaman at kailangan din nating bauli ng paalalang ito ay kay Dr. Lumbera, ang damdaming nakapaloob o kahulugan ng isang salita ay ayon na rin sa mga mamamayang gumagamit ito o depende sa isang lugar lamang na ibig sabihin lang nito. Kung ako ay lumaki na dito sa Teresa ng 25 years at na-adapt ko na din yung mga punto o mga diin na mga salita dito ay iba rin ang pangangahulugan ng konteksto ng pangangahulugan sa ibang lugar. Kaya, ang kahalagahan ng mga salita ay nakasalalay sa kahulugan, interpretasyon at damdaming nakapaloob dito. Ang pagbibigay kahulugan sa isang salita ay maaaring literal o pahiwatig ayon sa kaisipang taglay nito batay sa pagkakagamit. Kaya ang iiwanan namin sa inyo ni Tutor Micah, sumulat na isang spoken poetry tungkol sa inyong pinakamatalik na kaibigan at maaari nyo din siyang i-post sa ating group page at gamitan nyo lamang ito ng mga malilikhang o mga malikhaing mga salita at maaari din kayo mag-send ng video kung gusto nyo o nanaisin nyo ipakita ang inyong spoken poetry dahil malay nyo kayo mapipili namin bilang output of the week. Pipili po kami ni Tutor Micah ng 3 pinakamahusay na mag-aaral. Saan nga ba ninyo isi-send ang inyong mga output? Syempre, huwag kakalimutan lang yan na mga sumusunod na hashtags na Itulay Level Up, Wika at Panitikan ni Tutor Jessica at Micah at Filipino 7. Ayan. At syempre, saan nga ba siya ipopost? Ito na sa ating DepEd Itulay Facebook group at Filipino 7 Facebook group. Ayan, gaya nga po ng aming sinabi ay sa susunod na linggo ay pipili po kami dyan ng Cutie of the Week at most active cuties of the week.
At abangan natin sa susunod na linggo ay meron din kaming sorpresa. Meron din kami mga mini shooter, Micah. Meron din tayong mga mini shooters na ating ibitahan sa ating ikalima at huling linggo sa taong ito. Dahil nga last week na ng December ay wala na pong pasok. Ito na po yung ating huli nating pagsasama ngayong taong 2021 at babalik na po kami ng 2022 kaya ito yung susunod natin na aralin, mga pahayag para sa paghahambing at syempre subaybayan niyo po ang ibang mga tutors sa Filipino Junior High School mula Biyernes. Ayan, sa IBC 13, mapapanood niyo po ako, syempre, yung lingkod. At syempre, kasama din si Tutor Romel, Tutor Ryan, Tutor Pam, and Tutor Donna. At huwag kakalimutan na subaybayan din po ang iba pang mga tutors ng Filipino Junior High School. At muli po, maraming salamat sa pagsasama natin. At lagi nating iisipin na sa wikang Filipino, kailangan nating damhin, pagkamahalin at pagyamanin dahil lahat tayo panalo basta pinapin mo ang pagkatuto dito lamang sa wika at panitikan. Ako pong muli ang inyong nakasamang tutor para sa STO Rizal Province, Tutor Jessica Marie S. Borromeo at maligayang Pasko po sa ating lahat at kung meron kayong komento at suggestion ay magpadala lamang kayo sa URL na yan sa tinyurl.com/itulay-feedback form o i-scan nyo na ang QR code na yan o pwedeng i-screenshot nyo na ito para sa evaluasyon para mas lalo namin gagalingan ang aming pagtuturo sa itulay. Talagang nag-level up na, hindi lang po kami sa online mapapanood, pati na rin sa television. Kaya hanggang sa muli nating pagkikita para sa susunod nating mga tutor ay si Tutor Ronel at Tutor Mel. Maraming salamat po and stay safe everyone. Happy Fiesta!